Malakas ang sigaw ni Beatrice na makitang kakalabitin ng ama ang gatilyo ng baril habang lumuluhang nakatingin sa anak. Sinamantala naman yun ni CJ at agad pinutok ang hawak na baril kay Lord Brand. Bumagsak ang katawan nito sa sahig habang napalahod naman si Lorena na nakatakip ang dalawang kamay sa tenga habang walang tigil ang pagbuhos ng luha. Agad tinakbo ni Agaton na nakalahod na si Lorena at niyakap ito mahigpit. "Hush now, baby. I'm here. I'm here. You're safe." Ani Cyrus na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang kabog sa dibdib, dala na matinding takot para sa minamahal. "Cyrus!" Luhaang tinitigan ni Lorena ang nobyo at mahigpit na yumakap dito. Samantalang si Beatrice na may tila natulala sa pagkakatayo at tila hindi tinanggap ng isip at mga mata niya na ang kanyang amay nararoon sa sahig at tila wala ng buhay. "Beatrice!" Mahinang usal naman ni Alda na makitang natulala si Beatrice, ngunit tila wala na itong naririnig. "Dad!" Ang tayong nasambit ni Beatrice bago tuluyang bumuhos ang luha sa mga mata, saka tinakbo ang ama na nakandusay sa sahig. "Daddy! No! No, no, no! Dad! You can't do this to me! You can't leave me! Daddy, please! Please, 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 Dad! Open your eyes, Dad! Open your eyes!" Sigaw ni Beatrice habang iyak ng iyak. "Princess!" Ani Brand napilit iminumulat ang mga mata para makitang nag-iisang anak. "Dad, hold on. Dadalhin kita sa ospital. Hold on." Wika ni Beatrice. Tila nabuhay nang magmulat ng matang ama, ngunit humigpit lang ang pagkakahawak ni Brand sa anak na tila pinipigilan to. "Daddy?" Tila natatakot na sagot ni Beatrice sa ama. "I love you, Beatrice." Tumutulo ang luhang ani Brand na hirap huminga. "Daddy, hold on please." Wika ni Beatrice, ngunit isang ngiti lamang ang sumilay sa labi ng ama bago tuloy ang pumikit ang mga mata nito at nawala ng buhay. "Dad! Daddy! Daddy!" Sigaw ni Beatrice nang tuluyang mawala ng buhay ang ama sa mismong harapan niya. Si CJ na may nakatitig kay Beatrice at kitang-kita niya ang paghihirap nito. "Beatrice!" Mahinang ani CJ at tangkang lalapitan ng dalaga, ngunit pinigilan si Alden at saka umiling ang hari. "Give her space, CJ." Mahinang saad ng hari, saka kinuha ang baril mula sa nanginginig na kamay ni CJ. Nilapitan naman ni Agaton at Lorena si Beatrice. Agad na niyakap ni Lorena ang dalaga at tila doon na bumuhos ang emosyon ni Beatrice sa pagkawala ng ama. Walang salitang namagitan sa dalawang babae, ngunit ramdam ng lahat ang labis na sakit na nadarama ni Beatrice. Si Lorena na may awang-awa pa rito kahit pa mismong ama nito ang nagtangka sa kanyang buhay. Magkapanabay na sanang lalabas sina Lorena at Beatrice na magtama ang mata nila ni CJ, ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Titig na titig sa CJ kay Beatrice sa mga sandaling iyon, ngunit labis na sakit ang maaninag sa mga mata ng dalaga at agad na napalitan ng galit at paninisi na magtamang mata nila ng binata, kahit wala ni isang salitang namatawi sa mga labi nito. Pagkatapos noon tila isang hangin ng binata na nilampasan ni Beatrice. "Sorry, Beatrice. Pero hindi ako magkikiming gawin ulit yon kapag buhay na ng kapatid ko nakataya." Wika ni CJ bago nito nilampasan ng dalaga at ang kapatid niya para umalis sa lugar na yon. Nang makabalik ang lahat sa palasyo, pinagpahinga muna si Lorena at Beatrice. Hindi naman iniwan ni Cyrus ang dalaga sa silid nito na tila takot itong mawala ulit ng pinakamamahal. "Everything's gonna be fine now, baby. I'm sorry that this happened at wala akong nagawa para pigilan siya." Sabit ni Cyrus na imigpit ang pagkakahawak sa kamay Lorena. "Cyrus, hindi mo kasalanan and I'm fine now. Natakot lang ako na baka hindi na ulit kita makita." Wika ni Lorena saka hinalikan ng labi ni Cyrus. "I love you, Lorena. This asshole loves you so damn much." Buong puso namang sagot ni Cyrus saka mahigpit na niyakap si Lorena. Lumipas ang ilang araw at naging maayos naman ang lahat maliban kay Beatrice na ilang araw hindi lumalabas ng silid. Abala ng lahat sa paghanda ng kasal ng Cyrus at Lorena. Nakatakda ng petsa ng kasal ng dalawa. Hindi maitatanging masayang dalawa. Wala lang ang mahiling pa si Lorena, liban na lamang na sana'y magkaroon ng milagro at makahanap na ng lunas para sa karamdaman ni Cyrus. Isang araw, binisita ni Lorena si Beatrice sa silid nito dahil batid niyang nagkukulong lang ito sa silid. Naawa siya rito ngunit batid niyang ginawa rin ng kanyang kapatid iyon para mailigtas siya. "Beatrice!" Wika ni Lorena. "Princess Lorena." Malamig na tugon ni Beatrice. "Lorena, that's how you call me, Beatrice. I'm worried about you."
Ani Lorena na hinawakan pa ang kamay ni Beatrice upang maramdaman itong narito siya sa maaari niyang sandali. Agad naman binawi ni Beatrice ang kamay. I'm sorry kung nagiging dahilan ako kung bakit ka nag-aalala, kamahalan. Sagot ni Beatrice na tila kay lamig ng pakikitungo kay Lorena. Beatrice, galit ka ba sa akin? Kinakabahang talong ni Lorena. Wala akong karapatang magalit o kahit mainis, kamahalan. Wika ni Beatrice na hindi tumitingin sa mga mata ni Lorena. I'm sorry. I'm sorry for what happened to your father. Wika ni Lorena, ngunit pinutulan ni Beatrice ang ano pa mang sasabihin nito. Don't. Ayoko ng pag-usapan pa, kamahalan. Please don't. At kung okay lang, pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Wika ni Beatrice sa tila kay lungkot ng mga mata. Okay, pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Wika ni Lorena at tumayo na. Na makababa naman si Lorena, nakita niya sa garden ang kapatid. Tahimik lang ito at may katabing baso ng alak. Kuya, okay ka lang ba? May problema ba? No, sweetheart, I'm fine. Kung iniisip pa rin ang nangyari, ang Lorena na agad pinutol ni CJ. Galit siya sa akin. Alam ko galit siya. Pero gagawin ko ulit yun kung nanganib muli ang buhay mo. Wika ni CJ, saka inom mo sa laman ng baso niya. Bigyan mo lang siya ng oras. Mabuti ang puso niya. She may just be in shock right now pero darating ang araw, mapapatawad ka niya. Wika ni Lorena. Tama ka. Galit ako sa'yo. Alam ko hindi dapat pero hindi ko mapigilan. Para sa akin ikaw ang pumatay sa ama ko. Wika ni Beatrice, natitig kay CJ na bababa rin pala upang puntahan sana sa Lorena at humingi ng pasensya rito. Beatrice, ang tayong nasamit ni Lorena. Nakatingin lang si CJ sa dalaga na hindi ka babakasan ng kahit anong emosyon. Hindi ko pinagsisiyan ang ginawa ko para mailigtas ang kapatid ko. I'm sorry kung nasasaktan ka, pero hindi ako magsisisi sa pagpatay sa lalaki nagtangkang pumatay sa kapatid ko. Malamig ang tugon ni CJ. Kitang-kita nila ang pagturo ng masaganang luha sa mga mata ng dalaga. CJ, saway ni Lorena sa kapatid. I hate you, mister, and I think I will hate you forever. Excuse me, your highness, I have to go. Wika naman ni Beatrice sa katinalikuran ng magkapatid. Kuya, ala Lorena. She'll be fine, Lorena. Now go get some rest. You're getting married in a few days. Wika ni CJ at tumayo na rin to, iniwan sa garden ng kapatid. Agaton, do you accept Lorena to be your lawfully wedded wife? In sickness and in health, through the good times and the bad. Tanong ng punong pari ng kaharian. Titig na titig si Lorena sa kasintahan na kitang-kitang saya sa mga mata. Ngunit sa isang iglap nila sa sabog ang puso niya na makitang hinawakan ni Lord Brand ang ulo ni Cyrus. Kitang-kita niyang hirap na si Cyrus sa ginagawa ni Lord Brand. No! Stop it! Tama na! Tama na! Tama na, please! Sigaw naman ni Lorena. Lorena, baby, wake up! Wika ni Cyrus na agad dinaluhan ng kasintahan. Cyrus, you're here! Oh God, thank you! Wika ni Lorena, iyak ng iyak. Hush, baby, it's just a dream. A bad dream. Wika ni Cyrus na hinirikan pang ulo ni Lorena. Lord Brand, he's killing you. Nakita ko siya. Sinusubukan kayang patayin. Huwag mo nga hayaan, Cyrus. Oh God! Wika ni Lorena na iyak ng iyak. Baby, patay na siya. Huwag ka nang umiyak. Hindi niya ako masasaktan, most especially you or our baby. Wika ni Cyrus na mahigpit pang niyakap si Lorena. Tila naman kumalma na si Lorena, lalo pat nasa tabi niya si Cyrus. Don't leave me, Cyrus. Promise me you won't leave me. I promise, baby. I promise. Sagot ni Cyrus sa kamasuyong hinalikan ang babaeng pinakamamahal. Diyos ko, panaginip pa lang to. Paano na pagkailangan mo na akong kunin? Paano makakayanan ni Lorena ang pagkawala ko? Pero ipinapangako ko si Lorena, I will make you happy for the remaining time I have left. Mahal na mahal kita, Lorena. Ani Cyrus sa kanyang isip habang nahihirapan ng puso sa nakikitang paghihirap ni Lorena. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Lorena ang sarili sa malaking salamin sa kanyang silid. Ako ba talaga to? Ani Lorena na narinig pala ng kanyang ama na nakapasok na ng silid. Yes, princess. A very beautiful bride indeed. Wika ni Gerald na niyakap ang anak na mahigpit. Dad, hindi ako makapaniwalang ikakasal na ako ngayon. Wika ni Lorena na nangingilid ng luha. Believe it, princess. Magpapakasal ka sa lalaking mahal na mahal ka. Masayang-masaya ka na bigyan ka ng pagkakataon na iatid ka sa aisle.
Madamdaming sagot ni Gerald. I am very lucky to have him, Dad. Sa sarad naman ni Agaton, naroon ang kapatid at tinutulungan siya. Tumigil ka sa pagniwi, Agaton. Ang creepy mong tingnan. Wika ni Alden na natatawa sa inaasal ng kapatid. Damn it, Alden. Kinakabahan ako. Pero hindi na ako makapaghintay na maging akin si Lorena. In a few, she will be Princess Lorena Marie Anderson Bracamonte. I love her so much. Wika ni Agaton na bakas ang saya sa mukha. Yeah, obviously, you are getting creepier. Wika ni Alden at natatawa pa sa kapatid. Shut up, Alden. I know. If I know you've been in my shoes at alam mo kung ano sakto nararamdaman ko ngayon. Ganting asar naman ni Agaton sa kapatid. Guilty as charged, brother. Naalala ko pa kung paano huminto ang oras na makita kong aking asawa na naglalakad sa aisle at bigla ko na lang siyang nakita. Naglalakad pa palapit sa akin si Sheila at ito ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Wika ni Alden. Now look who's creepy. Wika ni Agaton kaya nagkatawanan ng magkapatid. Masaya talaga ako para sa iyo, Agaton. Sa wakas, natagpuan mo ng iyong kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, masaya akong bumalik ang nag-iisang kapatid ko. Buo at masaya. Ani Alden, na tinapik pa ang balikat ng kapatid. Thank you. I lost my way but you were able to find me back. Wika ni Agaton. Ang kaligayahan mo'y napakahalaga sa akin. Marami ka ng pinagdaanan at deserve mong maging masaya. Wika ni Alden. Pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo, Alden? Ano yun? Kung may mangyari man sa akin, ipangako mo sa aking alagaan at titingnan mo ang magiging asawa ko at magiging anak namin. Ani Agaton, na seryoso nakatingin sa kapatid. Huwag mong Wika naman ni Alden na nais kontrahin ng kapatid. Basta ipangako mo. Alam ko hindi na ako magtatagal kaya gusto ko makasiguradong aalagaan mo siya. Pangako, Agaton. Pamilya sila at aalagaan ko sila sa abot ng aking makakaya. Sagot ni Alden na naiintindihan na nais ng kapatid. Thank you. Let's go. I can't wait to say I do. Wika ni Agaton na niyayang lumabas ng salid si Alden. Habang hinihintay si Lorena, hindi mapakali sa Cyrus sa kinatatayuan. Maya't may tanong ito ng tanong ng oras at kung nasaan na si Lorena. Look at you, son. You look terrible. Wika ni Anton na inaasar pang anak. Dad, reklamo naman ni Cyrus, ngunit tinawanan siya ng ama. What? I'm just saying. Wika ni Anton na hindi mapigilan ng pagtawa. Tama ang daddy mo, Agaton. As a matter of fact, ganyan-ganyan ang daddy mo nung ikakasal kami. Wika ni Helena na tinulungan ng anak sa pag-aasar kay Anton, kaya nagkatawanan sila doon. Ilang sandali pa'y tumunog ng kampana, hudyat na nakanda ng bride. Ang puso ni Cyrus sila nagwawala, lalo na makita ang pinakamamahal na bumukas ng pinto. Gusto niyang mapaiyak sa labis sa saya na makita si Lorena sa suot itong trahe de boda. Napakaganda nito at pakakasalan siya nito. Sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay ay si Lorena ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Habang naglalakad papalapit si Lorena, kusa ng tumulong luha ni Cyrus. You are worth all the pain, baby. I'd take all the pain just to be with you. Wika ng isip ni Cyrus habang buong pagmamahal na nakatingin kay Lorena. Cyrus, alagaan mong mabuti ang anak ko. Alam ko mahal mo siya but you have to make sure that you will give a good life, a good fight, para hindi siya mag-isa. Ani Gerald na nakipagkamay na kay Cyrus at inabot ang kamay ng kanyang anak. I will, Dad. Trust me, I will. Sagot ni Cyrus. Nang mahawakan ni Cyrus ang kamay ni Lorena, nakatitig lang siya rito na puno ng pagmamahal. Cyrus, masuyong ani Lorena. Baby, finally you're gonna be my wife. Wika ng binata na nakangiti na sarap ni Lorena. Naging maayos naman ang seremonya at di talaga binibitawan ni Cyrus ang kamay ni Lorena. You may now say your vows. Ani naman ang royal priest. Ako, si Agaton Hunter Bracamonte, ang panganay at isang prinsipe, but I'm also a good-for-nothing asshole. Bago kita nakilala, Lorena, you turned my life upside down, but it was the best roller coaster ride of my life. Baby, isa lang ipapangako ko sa'yo. Araw-araw ko nalaban, every single time hanggang sa dulo. Wala akong pakialam kung gaano kasakit to, dahil iniisip na makasama ka at ang anak natin. Sulit ang lahat ng sakit. Susubukan ko lahat ng bagay na makapagpapahaba ng oras ko para makasama ka. Mahal kita, Lorena, at mamahalin kita hanggang sa huli. Madamdaming saan ni Cyrus na hinawakan pa magkabilang pisngi ni Lorena habang pinapahira ng mga luhang naglandas sa pisngi nito. Ako, si Lorena Marie Anderson.
Oh, Cyrus, wala akong pakialam kung hindi ka makalakad, kung hindi ka nakakakita, o kahit hindi ka makagalaw. Wala akong pakialam kung pulubi ka o prinsipe. Gusto ko lang nasa tabi mo. Sasamahan kita sa bawat hakbang mo dahil mahal kita. Mahal kita kahit nakakainis ka. Mahal kita kahit mayabang ka. Mahal kita kahit nagselos ka sa kapatid ko. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw. And baby, kahit kailan di ka magiging pabigat sa akin, lagi mong tatandaan yan. You never are and you never will. I love you, Cyrus. I love you and I will always do. Umiiyak namang ani Lorena ng kanyang wedding vow. Na mga sandaling iyon, gustong umiyak ni Cyrus sa narinig. Hindi niya labas maisip na sa mga nagawa niya noon, may isang Lorenang magmamahal sa kanya ng ganito. Lorena Marie, do you take Agaton Hunter to be your lawful husband? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do, with all my heart. Agaton Hunter, do you take Lorena Marie to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong naman ng pari kay Agaton. Na mga sandaling iyon, gustong-gustong ipagsigawan ng malakas si Cyrus ang mga salitang I do. Ngunit bigla siya nakaramdam ng matinding takot nang biglang-bigla, walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Hindi siya makapagsalita at kahit laway niya, hindi niya malunok. Dahil sa hindi niya pagsagot, nataon sa kanyang atensyon ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lorena na makitang putlang-putla na ito na tila nahihirapang huminga. Cyrus? Wika ni Lorena na agad dinalohan ng kasintahan. Bumubuk ang bibig ni Cyrus, ngunit wala ni isang salitang masabi nito. Tanging luha lang at paghihirap ang makikita sa mukha nito. Hawak na niyang dibdib dahil hirap siyang huminga. I do. Ani Cyrus, hirap na hirap bago tuloy bumagsak at nawalan ng malay. Cyrus? No! Please, no! Sigaw naman ni Lorena na nakaluhod na sa harap ni Cyrus. Hindi maipaliwanag ni Lorena ang takot na nadarama ng mga sandaling yon. Parang may libo-libong tonelada ang nakadagaan sa dibdib niya. Nag-iiba ng kulay ng kaninang maputlang mukha nito. Unti-unti, nangangitim ang mga labi ni Cyrus. Cyrus! Sigaw na ni Lorena. Hanggang dito na lamang ba ako? Bakit naman po ganon? Sana pinatapos na lang muna ang kasal namin. I love you, Lorena. Always remember that. Ani Cyrus sa kanyang isip. Isinugod kagad sa ospital si Agaton. Habang tinitingnan ito ng mga doktor, hindi mapakali si Lorena. Hindi na rin siya nakapagpalit-palit, suot pa rin niya ang damit pang kasal. Huwag mong gawin to sa akin, Cyrus. Lumaban ka. Parang awa mo na, Cyrus. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin pakiusap. Lumaban ka. Para sa amin, lumaban ka. Dalangin ni Lorena habang tulo ng tulo ang luha niya. Lahat sila nasa ospital at naghihintay ng balita kay Agaton. Si Helena ay walang tigil sa pag-iyak. Anton, tulungan mong anak natin. Tulungan mo siya. Nagmamakaawa ako. Ayoko maulit ang lahat ng sakit na to. Tulad nung akala natin mamamatay na siya noon. Kakabawi ko lang sa anak ko. Hindi pa pwedeng mangyari to. Anton, do something, please. Ani Helena, who is desperate to save her son. Maraing napapikit si Anton sa pakiusap ng asawa. Nakita niyang paghihinagpis ito noon at halos hindi na nito makakayanan ang pagkawala ng panganay, ngunit wala siya magawa para maibsan ang nadaramang sakit nito. Si Sheila at Stella naman nasa tabi ni Lorena, tahimik na lumuluha. Samantalang si Alden at Blake nakatayo at balisang naghihintay sa mga doktor. Damn it, Cyrus. Bumangon ka dyan, Cyrus, at sabihin sa akin tulungan ka ulit. Huwag kang mamamatay, pakiusap. Mahinang usal ni Blake na nag-aalala para sa kanyang matalik na kaibigan. Fighter ang kapatid ko, Blake. Wala sa vocabulary niyang pagsuko. Alam ko hindi niya gagawin. Wika ni Alden na konting-konti nilang babagsak na rin ang luha sa namumulang mga mata. Be strong, Lorena. Kailangan mo magpakatatag para kay Cyrus at sa anak niyo. He's one hell stubborn guy, kaya alam ko tatanggi siyang iwan ka kahit ano pang mangyari. Wika ni CJ sa kapatid na makitang malapit ito mag-breakdown. Napatayo naman ang lahat na makitang lumabas ang doktor. Kamusta ang anak ko? Agad ang tanong ni Helena. Ano nangyari sa kapatid ko? Tanong naman ni Alden. Okay ka lang ba, anak ko? Tanong naman ni Anton. Doktor, please. Please sabihin mo sa akin okay lang siya. Ani Lorena.
Punong-puno ng pagsusumama ang boses habang patuloy sa pagtulo ang mga luha. Hindi kayang titigan ng doktor si Lorena kaya nagbaba ito ng tingin. I'm sorry, Your Highness. Nasa critical siya ngayong kondisyon. Nabulunan siya kanina na hindi niya kayang lunukin ang sarili niyang laway. Hindi siya nakakakuha ng hangin sa kanyang mga baga at ang puso niya halos tumigil sa pagtibok. Nagawa naming buhayin siya ngunit kailangan namin ilipat si Prince Agathon sa ICU. Tapat namang sabi ng doktor na hindi mapigilan ng awa para kay Lorena. Pinuntahan agad ni Lorena si Agathon nang mailipat. Ito, kagat ang labi at bigil ang pag-iyak na mahawakan niyang lalaking pinakamamahal. Cyrus, gising ka na. Natapos naman yung kasal natin kasi nasabi mo pa rin yung I do. Kahit hirap na hirap ka na. Dito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo kasi, 'di ba? 'Di ba lalaban tayo? 'Di ba sabi mo lalaban ka para sa amin ni baby. Ali Lorena, na hindi naman nakatakas sa mga hikbi sa boses nito. Si Helena naman pumasok na rin sa silid ng anak at kitang-kita niya kung paanong labis sa paghihirap ng kalooban ng babaeng pinakasalan ng anak. Lorena, ani Helena, na hindi alam kung paano pakakalmahin to. Napatitig lang si Lorena sa ina ng asawa, ngunit wala na isang salita ang lumabas sa bibig nito. Hindi niya bawang magsalita dahil alam niyang anumang oras, baka bigla na lang siyang pamalaho ng iyak sa loob ng silid ni Agathon. Sa nakita sa mga mata ni Lorena, bigla na lang niyakap ni Helena ito. Damang-dama niya ang sakit na naramdaman ni Lorena. Oh Lorena, be strong sweetie. Ani Helena ang hirap din ng kalooban. Hindi na umalis sa tabi ni Agathon si Lorena. Ayaw niya itong iwan kahit sandali. Lorena, ani ng isang tinig. Cyrus? Oh God, thank you. Ani Lorena nang makitang bukas sa mga mata ni Agathon. Sorry baby. Nasira ko yung kasal natin. No, wag mong sabihin yan. Ikaw lang naman ang kailangan ko eh. Wika pa ni Lorena. Baby, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na ang iyong mukha ang una ko nakita nang imulat kong aking mga mata. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na binuksan mo ang iyong mga mata. Wika naman ni Lorena. Kinaamagahan, naraw ng lahat sa silid ni Cyrus at masaya sila nagising ito. Ang kinatatakot lang nila ang sinabi ng doktor na anumang oras pwedeng umatake ang sakit niya. Isang katok sa pintuan ang sandaling nagpatigil sa mga naroon sa silid. I'll get it. Ani CJ na siyang malapit sa pintuan. Nang buksan niya ito'y nakita niya si Beatrice. Walang buhay ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Beatrice! Ani CJ ngunit nilampasan lang siya ng dalaga. May importante ako sasabihin kaya nandito ako. Wika ni Beatrice, tila naglaho lahat ng emosyon niya kasabay ng pagkawala ng ama. What is it, Beatrice? Tanong naman ni Alden. Nalaman namin isang bagay na maaaring makatulong kay Agathon. Totoo ba yan, Beatrice? Puro ng pag-asang tanong ni Agathon. Yes, it's called neurostem cell therapy. But Agathon, this method, it's still on a trial run. Hindi ako makapibigay ng katiyakan na itong lunas. Nakagawa kami ng ilang pagsubok at mukhang promising ito. Itong titigil at pipigil sa sakit na makakapekto sa iba pang mga neuron sa iyong katawan. Mahabang paliwanag naman ni Beatrice. Gawin natin. Gusto ko pang mabuhay hanggat kaya ko. At plano kong gawin at subukan ng lahat ng paraan para malabanan ng sakit na to. Wika ni Cyrus. Naiintindihan ko. We will prepare the procedure immediately. I'll get going now. Wika ni Beatrice saka tumalikod na para lumabas. Beatrice! Tawag naman ni Cyrus kaya napatigil sa paglabas ng dalaga at tumarap kay Cyrus. Thank you. And I trust you. Ani Cyrus dahil hindi lingid sa kanya ang bigla at sakit na pinagdadaanan ito ngayon pero hindi pa rin ito humahanap ng paraan upang tulungan siya. It's nothing. Ayoko masayang pagkamatay ni Daddy kung hindi ka mabubuhay. Excuse me, Your Highness. I really have to go. Wika ni Beatrice at ang tumango si Cyrus at tuloy nito lumabas. Na makalabas ang dalaga, nagpaalam rin si CJ. Sorry, I'll be back. Nakalimutan kong phone ko sa sakyan. Wika ni CJ saka lumabas na rin ang silid. That was a lie. Gusto lang niyang sundan si Beatrice kahit di niya maintindihan kung bakit. Beatrice! Tawag ni CJ nang inabutan ito sa may lobby na ng ospital. Anong kailangan mo? Sagot naman ni Beatrice na walang kaimong emosyon.
Hindi nakapagsalita si CJ, naratiling nakatingin lamang sa dalaga. Spell it out, Mr. Anderson. Nagmamadali ako. Galit ka pa rin ba sa akin, Beatrice? No, I'm not. Kasi nagagalit ako sa'yo kahit hindi naman dapat. Sana hindi na kita makitang muli, Mr. Anderson. Wika ni Beatrice at tinalikuran na ang binata. Hindi ko intensyong patayin ng daddy mo. Sagot naman ni CJ kahit pa tinalikuran na siya ng dalaga. Alam ko, it never is. Pero hindi din mababago ang katotohanang ikaw ang pumatay sa daddy ko. Malamig na tugon ni Beatrice na tumigil sandali bago tuluyang namabas ng ospital. Dahil sa sinabi ni Beatrice kay Agaton, ito na kaya ang tayong paraan para magbigay lunas sa kanyang karamdaman? Magkaroon pa kaya na masayang buhay si Agaton kasama ang pinakamamahal niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.